Hey guys! So, magma-market update ulit tayo. So, kung napanood niyo yung last update natin, meron tayong pair na pinasukan. So, mamaya check rin natin kung ano yung naging result. So, ngayon, magma-market update tayo kasi mamaya may mga high impact news. Okay, so, ayan, makikita natin sa Forex Factory. Bali, 8:30 PM. So, mag-aabang-abang tayo mamaya. Maghahanap tayo ngayon ng possible entry. Ayan, so dito, market update muna tayo sa Dixie. So, ano ba nangyari kay Dixie? So, same pa rin. Nagko-consolidate lang sa areang to. Yung Dixie ngayon. And same pa rin. Nagkaroon pa rin ng breakdown sa area of alignment. And nagpakita dito sa 4-hour time frame ng impulsive. Then, ngayon, binabalikan niya yung areang to. So, kung i-zoom in natin yan, ayan. So, makikita natin, nagko-consolidate lang siya dito. Pero kaka-break lang kasi ng area of alignment. Then dito, nagko-consolidate. So, makikita natin, nag-create na siya ng initial low. So, ngayon, ito possible, initial lower high pa lang to. Okay? Pero kung 4-hour time frame, ang titingnan natin overall, nag-create na siya ng downtrend. Okay? So, makikita natin, di ba, higher time frame, 1 week, nagko-consolidate lang sa part na to. Then, kung bababa naman tayo sa day 1, ayan, area of alignment, kaka-breakdown lang ng area of alignment natin. And kung bababa tayo sa 4-hour time frame, nag-create na siya ng ayan, nag-create na siya ng ito, initial low. Ito naman, ito initial lower high. Ito yung initial low. So, nag-create na siya. And dito, nireject niya ulit to. Kaya meron na tayong possible. Possible pa lang to guys na lower high ah. Bakit? Bakit possible pa lang siya? Kasi nga, hindi pa mismo na break ito. Hindi niya pa na break yan. So, kailangan maging malinaw muna to. Magkaroon muna ng breakdown para masabi natin na ito, yung part na to is lower high na. And ito yung kini-create niya na is lower low. Okay, so ayan. So, kailangan muna maging clear muna para maging malinaw na may possible na talaga si Dixie downtrend. Okay, kasi galing uptrend, nag-consolidate sa 1 week. Then ngayon, sa 4-hour time frame, nagpapakita na ng downtrend. Okay? So, mamaya na yung mga drone. And so, possible ito, kung magiging negative yung news, mamaya pwedeng magkaroon ng breakdown dito. So, ano ba yung target niya? So, hanapin natin kung ano yung possible target dito sa next area of alignment. So, ito yung possible na nakikita ko. So, ito yung una niyang i-break. Itong next support level. So, yung next support level, pag once na nagkaroon ng breakdown dito, possible mag-pullback muna siya, continue sa level na to. So, ayan. So, next naman na update is si XAU. So, si XAU, si Dixie, yun nga, si Dixie is possible nag-create na ng lower low and lower high. So, makikita naman din natin, nakabaliktaran ang nangyari kay XAU. So, ano ba nangyari kay XAU? Diba last update natin is ito impulsive. And kung dito nagko-consolidate lang sa areang to. Kaso nga, meron ngayong ginagawa siyang breakout. So, hindi pa natin masasabi and mako-confirm kung sa 4-hour time frame, malinis na to na breakout.
Bakit? Kasi nga, last pinakita nga niya is impulsive. So, kung bababa tayo ng time frame, try natin i-measure ng fib. So, i-measure natin ng fib. Ngayon, sa 1 hour, dito ako nag-measure kasi dito siya nag-consolidate, din nagkaroon ng breakdown. Okay? So, nasa 1 hour ako nag-fib. And kung makikita sa 1 hour time frame, meron tayo ditong, ngayon yung presyo nasa 0.6 and 0.5. So, possible nga ba mabibreak yung 0.6 and 0.5? Ayan, so, andito ngayon yung presyo. So, kung mabibreak niya to, mamaya sa news, so may possible na mag-continue na si gold uptrend. Kasi overall naman talaga sa higher time frame, si gold is uptrend. Ayan. So, yun nga, dalawang beses nagkaroon ng impulsive. Tapos ngayon, nagko-correct siya. Nagko-consolidate lang sa dalawang to. Ayan. So, dyan lang nagpipingpong pa ngayon yung presyo. So, dapat muna, na-align muna yung lower time frame to higher time frame para ma-confirm natin na yung pinakita sa 1-day time frame uptrend, napapakita na rin siya sa lower time frame. So, dapat mag-align yung lower time frame and higher time frame. Kasi kung sa lower time frame, nagda-downtrend pa pala, baka nagko-correct pa siya and hindi pa nagko-continue yung higher time frame na pinapakitang uptrend talaga si XAU. Okay? So, kung titingnan natin siya sa 1 hour, naka-align na siya. Titingnan natin. So, galing sa impulsive move, downtrend, nag-consolidate, nagre-range lang dito yung presyo, nagkaroon ng breakout, then dito sa level na to, kung nasaan nangyari yung ranging, ilang beses niya binalik-balikan to, ngayon nagkaroon ng breakout. So makikita natin, kung titingnan lang natin sa 1 hour, ayan, nag-pullback, then nag-breakout ulit. Nag-create ulit ng higher high. Okay? And ngayon, yung presyo, andito ngayon sa level ng last create niya na high. Ayan. So, kung titingnan natin, sa 1 hour time frame, nasa pullback level siya sa 1 hour time frame. Ayan. So, kung ito ngayon, iti-trade lang, very quick trade lang siguro, pwedeng i-quick trade ko to. Ayan. 1:1. Halos 1:1 yung ratio natin. So, yan. So, kung titingnan naman natin sa 4-hour time frame, kasi kaya siya nagre-reject dito kasi nasa 0.5 and 0.6. Okay? So, ito medyo, ano pa dito, hindi pa ganun kalinaw na kasi kaka-break niya lang eh. So, kailangan gusto kong makita na malinaw, nag-i-impulsive. So, dito naman na part din na to, maganda naman din yung pinakita niya. Sunod-sunod na bullish candle. Dito, malinaw na pullback. So, dito, medyo nagko-consolidate pa sa area, which kung i-fib natin, 0.5 and 0.6. Okay? So, siguro kasi, makikita naman din natin si Dixie na nagda-downtrend na talaga. Nagki-create na ng possible lower high. Okay? So, expect si XAU, magki-create na rin siya ng higher high. Kasi kaka-break lang ng correction, ng ranging. Ayan. So, tapos ng ping-pong, nagkaroon na ng impulsive.
Ayan, nagpapakita na ng aggressive na bullish candle, meaning ano na yung mga buyer. Aggressive na yung mga buyer to continue na si gold i-up nila. Ayan. So, yan. So, dito magandang ano to, magandang level ng correction. Pero ano ko lang, hindi ko to trinade ngayon. I-check lang natin. Kasi nga, medyo hindi pa ako ganun kaano, hindi pa ako ganun kaano kay gold kasi nga nasa 0.5 and 0.6 ng feed. So, kailangan ko maging malinis muna to bago ako mag-entry dito. Okay? So, tingnan lang natin to kung ano yung possible niyang papakita. So, pero wala akong trade pa ngayon sa gold. Ayan, so next, USD-JPY. So, USD-JPY, ayan, makikita natin sa USD-JPY, gumagawa siya ngayon. Meron na siyang pinakitang yan. So, meron na siyang pinakita dito na initial low. And nag-pull back dito sa level na to. Ayan. So, dalawang beses nag-reject. Nagkaroon ng aggressive move, downtrend. Nag-pull back. So, ito yung possible initial low natin to. And ito na nagkaroon na tayo ng initial low, ito naman possible pa lang. Possible pa lang to na lower high. Bakit? Kasi nga hindi niya pa nabe-break itong level na to. Kailangan niya muna ma-break yan. Okay? Bago, masabi na nagki-create na talaga siya ng confirm na yung create niya is lower high na. Ayan. So, mamaya, aabangan natin yan kung magpapakita na siya ng ma-confirm na ba na lower high na yung create ni USD-JPY. Okay? Kasi meron ngang news. Okay? So, sa mga magti-trade mamaya sa news, careful kayo. Dapat lagi naka-risk management. Okay? And unahin muna yung SL bago profit. Kasi maraming nadadali dyan. Inuuna lagi yung profit and sinusunod yung SL. So, no yan pag ganyan. Dapat unahin muna stop loss. Paano ba yung plan mo? Okay? Para maprotektahan yung account. Ayan. So, ito magandang spot to mamaya. Kailangan ko lang i-confirm to na nagki-create na talaga siya ng lower high. Ayan. So, pag nag-create siya ng lower high, siguro may possible na maghahanap na ako dito ng sell opportunity. And next target ko, possible target ko is ito. Ayan, level na yan. So, ito yung possible target ko. Pag once na nag-create siya, naging malinaw sa akin na nag-create na siya ng downtrend. Okay? So, next, NZD CAD. Si NZD CAD, nagkaroon na siya ng sunod-sunod na impulsive. So, uptrend siya. And itong level na to, ayan, na-break niya. And ngayon, nagkakaroon ulit siya ng uptrend. So, ngayon, hindi ako masyadong mataas na sa akin kasi kaka-break niya lang eh. So, kailangan makita ko muna siya na maging malinaw yung pagbe-break nito sa higher time frame, then malinaw na pullback. Kasi ito last time, hindi ko ito nasabayan yung impulsive na to. Late na kasi ako nagpakita na siya ng impulsive. So, mahirap nang sabayan yung impulsive move kasi anytime, pwede rin. Okay? So, mga chine-check
ko pa lang ngayon. So, dito, walang magandang ano, makita. So, dito naman, kay CAD CHF, na-break niya yung last update natin na grabe yung rejection niya dito sa part na to. So, na-break niya. So, meaning, may possible na gumagawa na siya ng downtrend. Okay? So, pero kung titingnan kasi natin siya sa higher time frame, downtrend talaga si CAD CHF. Okay? So, dito lang sa part na to, 3 beses nag-touch. And overall, sa trend direction talaga niya is downtrend talaga. So, may possible lang na nagko-correct lang siya. Okay? So, dito, mag-aabang na lang ako dito ng malinaw na pullback. Ito, makikita natin. And so, may possible i-break niya to. Level na to. Ayan. So, mag-aabang ako dito ng good entry. Good timing. Siguro lagyan natin to. Grenade niya. Ayan. Ito impulsive na to eh. Pero may possible pa kasi bumalik ulit siya. Okay, may next target. Kita ako. Ayan. So, dito nagkaroon ng rejection and umangat yung presyo. So, next, AUDJPY. AUDJPY. Ngayon si AUDJPY uptrend siya sa higher time frame. Okay? Uptrend siya sa higher time frame kaso masyado ng mataas ngayon. So dito, last impulse kasi na ginawa niya, hindi naging malinaw yung move na to. Hindi naging malinaw sa akin sa level na to. Nagkaroon pa siya ng correction. So, pwedeng possible pa na bumaba ulit siya sa level na to. And i-retest niya muna to. Kasi, hinold niya pa to eh. So, ito yung resistance natin. Ito yung support. So, sa akin, mag-timing ako dito. Babalikan niya to. So, kung hindi man, magkaroon man ng breakout, so, maging malinaw na lang sa akin yung pullback for good timing, good entry. So, medyo marami-rami pala tong pair. Ito monitor. Dito muna tayo sa pair ng USD. Kadami na tayo ng minor. So, dito sa Euro USD, ngayon, ang ginawa niya, nag-range sa level na to. Kaso nga lang, sa 4-hour time frame, nagkaroon siya ng maliit lang na ano, pag na break. Kaso nga lang, gumawa siya dito ng aggressive bearish candle. Na-reject niya yung level na to. So, may possible na pwedeng bumalik muna siya dito. So, sa akin, good to enter ng buy pag once na bumalik muna siya dito para ma-manage ko yung risk, yung kaya ko lang ipatalo. So, kung sa level naman na to, nagki-create na rin talaga siya ng higher high. Ayan. Malinaw naman na sa 4-hour na nagki-create na siya ng higher high.
And dito, nagko-consolidate lang sa area. So, pwede talaga possible na ma-break niya to. So, ang kailangan ko lang dito, makita na ma-break niya muna yung level na to. Kasi nagpipingpong siya eh. Pwede pa kasing mag-create siya ranging eh. Okay? Lalo na nakailang touch na. Okay? So, sa akin, kung magbe-break out man mamaya, siguro aabangan ko na lang yung malinaw na pullback. Siguro kailangan ko muna maging malinaw. Ito makita ko muna malinaw na breakout. Then, pullback, pwede akong mag-abang na dyan. So, ngayon, hindi muna ako kahit nasabihin natin na si USD, ano na siya, nag-create na ng lower low, lower high. So, may possible pa rin talaga na pwede tayong mapainan ng mga malalaking, kumbaga mga whale. Okay, so umiiwas din ako doon. So, kung ako mag-e-enter dito sa Euro USD, antayin ko muna siguro magandang malinaw sa akin. So, dito naman, next naman, GBP USD. So, same lang din. GBP USD, nagre-range lang din siya. Ayan, pero dito nagpapakita na siya sa level na to. Pwede kasing gawin niya dito. Consolidate lang siya tapos biglang balik dito eh. So, yan yung mga iniiwasan nating move. Pag once na hindi tayo antay. Okay? Pag once na atat na mag-trade. So, iwasan natin yung ganong ano. Ayan. So, same pa rin siya. GBP USD, uptrend naman siya. Kaso, kung ako, mag-aantay ako ng entry dito. Kasi pwede kasing ganyan lang to. Tapos, pang. Diba? So, abang-abang siguro muna ako sa level na to. Or, kung magkakaroon man siya ng malinaw na breakout, pullback. So, yan yung mga aabangan ko muna. So, AUD, USD, same lang mga pair ni USD. So, nagsiangatan. So, AUD, USD, uptrend din siya. Makikita naman natin, nag-create siya dito ng higher high. So, ngayon, andito ulit siya nagko-consolidate sa areang to. So, para sa akin, maging malinaw muna tong level na to. Bago ko sabihin na continue, mag-a-uptrend talaga si AUD-USD. Pero sa akin, bias ko naman dito kay AUD-USD, bullish. Kaso nga lang, kailangan ko lang timingan yung pag-entry. Okay? Kasi, pwedeng pagkatapos ng news, mag-ano lang siya, mag-whipsaw. Kumbaga, biglang akyat tapos baba, tapos aakyat rin pala. Mga ganong scenario. So, magta-timing siguro mamaya, abang-abang na lang for timing. So, at least may idea tayo na mga pair ni USD, may possible na magsiangatan. Okay, so last na live natin, last na update ng market, to yung inentryhan. So nga, nasungkit, kaso na biglang nag-reject talaga sa level na to. So naka-ano tayo dito, naka 1:2 sa pair na to. So ayan. So nakaraan medyo ano siya, 'di ba? Kasi nga ilang beses niya na binabalikan to. Kaso matibay talaga yung level na to. And ngayon, makikita natin USD CAD, nagpipingpong siya. So siguro hindi ko nakita to ng buy, hinayaan ko lang muna yung entry ko dito. Kasi akala ko hindi na siya aabot talaga sa level na to. So hindi ko na na-check na umabot pa pala siya sa level na to. So mamaya pwede ako mag-abang dito sa level na to, baka balikan niya pa ulit. Then magse-sell na ako. So galing buy, mag-aabang na ako dito ng possible sell.
And maximize ko lang. Pag magse-sell siguro ako dito sa part na to, mamaya pag may ipapakita, ito lang yung SL ko. Ito yung target na invalidation ko. Taas lang niya. Then, pwede ko na siyang ganyanin. Yan. So, mag-aabang muna ako ng good entry dito. Kung aangat pa siya ulit. Okay? Di pa maabutan ng news. Ayan. So, ito yung last ano natin, pair lang na nakita natin good 2 and 3. Tingnan nga natin si gold. Ayan, bumabalik-balik talaga siya. So, mamaya, mag-aabang ako dito kay gold. Kung saan yung possible niyang ibababa na isasagad pagbaba. Para makasabay ng buy. Or kung ano yung ipapakita niyang move. So, yan. So, yun lang yung market update natin sa last day ng pagtitrade, Friday. Ayan. So, good luck sa magtitrade mamaya sa news. And see you sa next market update natin. Okay? So, comment lang kayo guys kung may mga tanong kayo. Okay? And ini-invite ko rin pala kayo sa event ni Pinoy's in Profit ngayong June. Anong date ngayon? June 5th. June 15. So, ini-invite ko rin pala kayo kung sino yung gustong umattend ng June 15, okay? Ortigas. So, PM lang kayo or comment down lang kayo kung interesado kayo umattend and sagutin ko yan and mabigyan kita ng complete address sa event. Okay? So, thank you for watching. So, bye-bye.